Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po ay mag-umpisa na. Komentuhan po natin ito pong pahayag at ni Mike Defensor, ang dating congressman po na si Mike Defensor. Binigyan niya po ng katotohanan yung issue po na ginawa po sa dating Pangulong Duterte. Yung ginawa pong state kidnapping ayon po kay Mike Defensor. At yan po ang ginamit niyang termino. Dahil ibang-iba po ang ginawa ni kay dating Pangulong Duterte. Ano po yon? Kung bakit daw po ibang-iba na hindi po dinanas na ibang presidente? Ito po, tanging ang presidente na may issue lang po ng pulburon at tinatawag na bangag at bongit na kanyang ate ang nakagawa po nito sa ating bansa. Ito po, ayon po kay Mike Defensor. Pakinggan po natin siya. Ban. If you look at the case of Vice President Erap Estrada, ang kaso po ni President Estrada was 4 billion pesos. Ang actual case niya dun sa supposed corruption was 150 million pesos. And si Pangulong Estrada nilitis dito sa ating bansa. Dito po ikinulong dito po sa veterans where he had a hospital arrest. And then later on, he was convicted and given a pardon by President GMA. Nung si President GMA naman po yung nakulong, ang kaso niya was a 50 million budget of the 360 million intelligence funds of the PCSO. I'm not particular about the case. Pero yun po, parang nagkaroon lang ng note si President GMA na something like, okay, GMA. And then for that, yung pong sa maliit na aksyon na yon ay nagkaroon po siya ng kaso. Ito po siya nilitis. At again, kinulong po siya dyan sa may veterans. And later on, yung po ay na-dismiss yung mga kaso sa kanya. Dito sa nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, ay ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito nila kasuhan, inilabas nila ng ating bansa. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isa-subject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo, kung gumagana ang iyong mga korte, kung merong kang batas. Nakita na natin sa dalawang Pangulo yan na nangyari at nagkaroon ng malinaw na paglilitis. Bakit dito sa Pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa. If you look at the case of Vice President Erap Estrada, ang kaso po ni President Estrada was 4 billion pesos. Ang actual case niya dun sa supposed corruption was 150 million pesos. And Nakita niyo po yan mga kababayan. Samantalang si dating Pangulong Duterte, wala pong issue na ganyang bilyon-bilyon na korupsyon na tinutugis po ng gobyerno. Katulad po nung nangyari kay Erap at nangyari kay Gloria. Di po ba? Wala pong ganyang mga kaso na nililitis ang dating Pangulo about sa korupsyon. Hindi po ba? Pero nilitis po siya. Nilitis po ang dating Pangulong Estrada sa Pilipinas. Nakulong. Nilitis ang dating Pangulong Arroyo, Gloria Arroyo. Nakulong. Di ba? Hospital arrest. Di po ba nilitis? Nakulong, hospital arrest. Yung iba, naging house arrest. Pero ang dating Pangulong Duterte, walang issue ng korupsyon. Wala siyang hinahabol. Hindi siya hinahabol ng gobyerno na bilyong-bilyong korupsyon. Ano po? Ang issue niya ay sinasabing EJK. Ano po sabi ni dating Congressman Mike Defensor? Bakit ayaw mo litisin sa Pilipinas? Nagpapanksyon ang korte natin. Kaya nga tinatawag niyang state kidnapping ang ginawa. Yan po ang ginawa. Alam naman po natin dahil nga po sabwatan. Dahil umami naman po si Boying na talaga nagkaroon ng sabwatan. Ayon kay Boying, di umano. Dahil nga po umami si Boying na nakipag-usap sila ni Trillanes, ni De Lima sa ICC. Nagbinigyan po nila, pinoprotektahan po nila ang ICC. At meron pang budget na pera ng taong bayan ayon po sa mga Marines. Nakita niyo po yung sabwatan. Kaya nga nagkaroon ng kidnapping ayon kay Defensor. Hindi po ba? At alam naman po natin ang dahilan. Kaya po nila nagawa yan na magtaksil at kidnapin ng dating Pangulo. Hindi po ba? Na
ginawa at inutos. Kung walang Pangulo na nag-utos, hindi po mangyayari yan. Kung walang Pangulo na nakipagsabwatan sa ICC, di umano, hindi mangyayari yan. Hindi po ba? Alam naman po natin ang dahilan bakit nila ginawa yan. Dahil ayaw na nilang makabalik ang Duterte sa Malacanang. Bakit po? Dahil hindi po nila magagawa ang ginawa nila ngayon. Yung ginawa po nila ngayon, hindi po nila magagawa yan pag may Duterteng nakaupo sa Malacanang. At yung ginagawa po nila at nagawa na nila, protection naman po ang gagawin nila. Kaya po nila pinabagsak at pinatapon ng dating Pangulo at pilit pong ini-impeach ang Vice President. Yan naman po ay ginagawa nila para naman po proteksyon sa kanilang mga sarili na nagsabwatan sa ginawa nila sa ating bansa at kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba dating Congressman Mike Defensor, politika, pangsariling interes, kasakiman sa kapangyarihan at pera at may bonus pang pulburon? Hindi po ba yan ang ginawa po nila sa pamilya Duterte? Kaya po naipatapon. Hindi po para litisin sa bansa, para po ipatapon ng walang balikan at hindi na makabalik sa Malacanang ang isang Duterte. Yan naman talaga ang layunin nila. Pero ang panahon po ay lumilipas. Lumilipas po. Ang mga ginawa po ng mga taong ito na nagpakasakim sa kapangyarihan at ganun din po sa pera at pulburon ay may hangganan naman po ang mga taong yang nagsabwatan. May panahon po ng tinatawag na karma. May panahon po ng yung sinasabi pong paglilitis. May panahon po na sila po ay uusigin ng batas. Hindi po ba? At kailangan po nilang pagbayaran ito. Yung panahon na yon ay darating din naman po sa kanila yan sa tamang panahon. Hindi po ba? Maraming salamat po, dating Congressman Mike Defensor, dahil hindi lang naman po kayo nakakakita at hindi lang naman po kayo ang nakakaalam. Halos buong mundo na po ang nakakaalam at nakakita ng ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Nung nakaraang araw lang, nakaraang linggo, mayroon pong isang Hapon. Hindi po ba? Tinutuligsa rin po ang ICC at ang ating gobyerno. Bakit nila ginawa yung sa dating Pangulo? Yung nilabanan at pinotektahan mo ang iyong bansa, lalong-lalo po sa krimen at sa pinagbabawal na bisyo sa buong mundo, ang pulburon. Hindi po ba? Pero ang ating bansa, mas kinatigan pa yung gumagawa ng masasama kaysa protektahan mo yung mga milyong-milyong Pilipino na hindi gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Maraming salamat po kay Mike Defensor. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po. At maraming salamat din po sa inyo mga kababayan sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat din po at thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Jim Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershaw ng Canada, Annie Jo, Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi. Thank you po. At kay Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solly DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong at Beichi Chiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. At syempre po yung panalangin po natin para po sa ating buong sambayanan at sa pamilya Duterte, sa ating Vice President at sa ating dating Pangulo at sa ating mga soldiers at mga ex-marine na tayo po'y maingatan lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal. God bless po sa inyong lahat at taste po tayo. Bye-bye!